Okay, so dito na tayo sa ating third problem sa curved surface. So dito, meron tayong given. Basahin na lang natin yung problem. In the figure shown, determine the horizontal and vertical components of the total force acting on the cylinder per meter of its length. Okay, so pag sinabing per meter, dito, yan, wait lang, ito, yan, pag sinabing per meter of its length, ibig sabihin, kung meron tayo dyang cylinder, yan, kung yan yung cylinder natin, yan, ang pagsukat natin ay per 1 meter ng length niya. So ito, sulat, i-draw na lang natin yung drawing. Yan, kung yan yung ating, yan. So parang nakaganyan siya. Yan. Ayan. Yan. Tapos ito ay nakaganyan. Yan. So kung narinig yung aso namin, magulo talaga yan. Pagbigyan nyo muna. Yan. Okay, so yan yung 3D ng ating problem na to. So 1 meter yung kanyang length papasok sa screen. Okay, so tas tingnan natin yung iba pang given. Meron tayong given na 4 meters yung height ng gate from the surface of the water. Ito hanggang dito sa dulo ng ating cylinder na nandyan. Tapos, given din ang angle of inclination ng ating patungan ng cylinder. Tapos, yung radius ng cylinder na 3 meters. Okay, so, proceed na tayo sa question. Hanapin natin yung horizontal and vertical. Okay, so, unahin muna natin yung vertical ulit. Yung ating Fy. So, ano nga ulit yung ginagamit natin na formula dyan sa Fy? Yan yung ginagamit natin dyan is yung para sa weight na gamma times the volume. Okay, so ano naman yung volume na gagamitin natin dito? So, gamitin lang natin yung technique na ginamit natin dun sa previous problem. So, dito, start tayo sa taas ng gate kapantay ng surface area. So, dito yan, di ba? Yan yung sa taas ng gate natin nakapantay ng surface area. Tapos, soldahin lang natin yung gate. Yan, ito. So, hindi ba yan yung mismong gate? Parang kumbaga, yan yung kinakapitan ng gate. Ay, nawala. Yan. Okay, so ito yon. Soldahin natin. Tapos, soldahin natin yung pupunta sa gate hanggang sa dulo niya. So, ang dulo niya ay hanggang dito lang. Kasi dito is, wala na rin yung tubig. So, hanggang dito lang. Tapos, vertical upward na. So, from here, vertical upward, pantay sa gate. Yan. So, itong area na to, yan yung base na kailangan natin para sa volume na kukunin natin. Okay, so paano natin yan ngayon kukunin? So, doon na lang natin i-drawing ulit sa baba. Gawa ako ng isang drawing pa. Yan. So, yung volume na yon is ito, di ba? Tapos, mabilis lang. Yan. Tapos, isang circle. Yan. Tapos, nakaganyan. Okay, so yung nasolda natin is from here, pag ganyan, hanggang dito. Yan. Tapos, pantay na dun. And so, hatiin na lang natin yung area na yan into 2 segments para madali natin makuha. Ano yung mga segment na yon? Itong area na to, kulayan natin ng green. Tapos ito naman, kulayan natin ng pangit naman ng yellow. Ito na lang. Ayan, para hindi kakaiba naman yung kulay. Ayan. So, yung dalawang area na yan. Okay, so kung mapapansin nyo, yung green area, ito, yung green area na yan, is kalahati lang ng circle. So, ano ba ang formula ng kalahati ng circle? So, ligay ko muna to. Ay, wait. Ito pala muna. So, ano yung force? Ano yung direction ng force Y natin kung ganyan? 'Di ba? Walang water dito. Walang water. So, ibig sabihin, yung force natin dyan dapat is upward force, yung Fy natin. Tapos, yung Fx naman natin is horizontal
course, nakaganyan pa rin. Okay, so kunin natin, diretso na tayo. Yung area muna ng base na kailangan natin para makuha ang volume. Kasi ito ay equal sa gamma volume. So yung area na kailangan, area imaginary lang ulit. Imaginary liquid. Yan. So yung area ng imaginary liquid is hinati sa dalawang segments. Yung half circle sa green area, so yan is phi r squared over 2. Yan yung area semi-circle. Circle plus area, ano naman to? Yung pink or purple. Purple ba yan? Basta yan. So, yung purple area na yan, ano daw yung length, ay yung area niyan. So, alam natin, ang formula ng trapezoid, dito naman isulat natin, area trapezoid, yan is equal sa base 1 plus base 2 all over 2 multiplied by its height. Yan. So, hanapin natin yung base 1. Ito yung base 1 natin. Yan yung base 1. Equal lang yan sa 4 meters. Given na. Ito, 4 meters. Tapos, ito naman na base 2. Base 2. At yung height na yan. Okay. So, ano yung mga variables na yan? Paano natin nahanapin? Okay. So, ito. Check natin ha. Drawing ulit natin, no? Medyo mahirap kasi kapag doon na isusulat. Ayan. Yan. Okay, so ito, yung length na yan, so, ito yung center, di ba? Ayan. So, given yung radius na 3 meters, so yung buong length na yan is, yung dito ay 3 meters, dito ay 3 meters lang din. Tapos, given yung angle dito. Ito yung angle. Given yung angle na 45 degrees. So, ibig sabihin, pag nagsulat ako dito ng imaginary line, dito, ayan, pag sinulatan ko yung imaginary line, yung angle din na mabubuo ko dito, yan din ay 45 degrees. Yan, yan. Tapos, ito yung lengths na kailangan natin. Ito, at saka, ito. Yan. Ano ba? Bakit kailangan natin to? Itong side na to. Sabihin na lang natin na yan ay Z. Tapos ito yung itong side naman na to, yan yung ito. Yan yung kailangan natin na H. Tapos pag pumunta tayo dito sa other side, ito, yung length na yan, yan yung ating B2. So yung B2 natin is equal lang sa B1 plus Z. So, kasi ito yung B1 natin equal sa 4 meters. Yung B2 natin is equal lang sa B1 plus Z. Yan. So, pag nakuha natin si Z at si H, makukuha na natin ang area ng trapezoid. Yan, okay. So, kunin natin. Gamit lang ang SOHCAHTOA. So, buuhin natin yung triangle dito sa baba. Ito yung triangle natin na merong 45 degrees at may hypotenuse na 6 meters. So, ito si Z, ito si H. So, first, unahin muna natin opposite over the hypotenuse. Ano yun kapag opposite hypotenuse? Sin 45 equal to opposite Z over the hypotenuse 6 meters. So, Z is equal to 6 sin 45. Next is, para naman kay H, so yan is adjacent over the hypotenuse. So, yung adjacent na yan is cosine 45. Cosine 45 is equal to adjacent H over the hypotenuse na 6 meters. So, H is equal to 6 cosine 45. Okay, so equal lang naman yan, yung cosine 45 at sine 45. Tingnan natin ha. Sine 45 is equal to square root of 2 over 2 at ang cosine 45 is equal lang din sa square root of 2 over 2. So, pwede mo actually yan ipag-interchange yung value ng sine 45 at cos 45
para lang, pinakita lang natin yung properties ng SOHCAHTOA dito. Ayan, so may values na tayo for Z and H. So, substitute na natin dito yon. Ayan. So, si B2, kunin muna natin. Ibig sabihin, si B2 is 4 plus yung Z natin na 6 sin 45. 6 sin 45. Ayan. So, kunin na natin yung area of the imaginary liquid. Yung nandito. Itong buong combination ng purple at green area. Yan yung area ng imaginary liquid. Tapos, multiply na lang natin siya sa depth na kailangan natin, which is itong 1 meter na to. Para makuha natin yung volume. Okay, kunin muna natin. Imaginary liquid is equal to semicircle, phi r squared over 2. Phi, yung r natin na 3 meters all over 2 dahil semicircle. Add the area of the trapezoid. Base 1 natin is 4 meters plus base 2 na 4 plus 6 sin 45 all over 2 multiplied by the height na 6 cosine 45. Ayan. So, yan na yung ating total area ng ating imaginary liquid. Okay. So, kunin natin. Area of the imaginary liquid is equal to phi 3 squared all over 2 plus 4 plus 4 plus 6 sin 45 all over 2. Yan, multiplied by 6 cos 45. So, meron tayong imaginary area na 40.1077 meters squared. Okay, meters ba? Okay, meters man tayo. May stored value naman tayo, wala pa. Yan. So, itong area na to, store na lang natin. Store at A. Shift store A. So, after natin makuha yung area na yan, gamitin na natin yung Fy na equal sa weight. Yung gamma natin na 9.81 kPa multiplied by the volume. Yung volume natin is equal lang sa imaginary area ng liquid, which is yung nakuha natin 40.1077 times yung depth na kailangan natin na 1 meter lang. Yan. Ito yan. So, lagay ka na ng gamma of water, volume of imaginary liquid. Yan. Itong 1 na to ito lang ulit yan. Ito. Yan. Ito 1 meter kasi yung depth niya. Ayan. So, ang Fy natin dito na makukuha is equal sa 9.81 times alpha A lang. Okay. So, meron tayong 393.4568 kilonewtons. Okay. So, yan na yung first na hinahanap sa ating problem na nakuha natin. Okay, so yan yung number 1 natin.